dito po sa Kamuning Market ay walang nagiging pagtaas ngayon sa presyo ng asukal. Bagamat sa ilang palengke po ay may mga pagtaas na paggalaw sa presyo nitong mga nakalipas na araw. Gaya po dito, ang puting asukal po ay nananatili sa 52 pesos per kilo. Ang brown sugar naman ay 43 pesos per kilo. Ang bigas po dito ay wala rin naging pagtaas. Ang sinandomeng 31 pesos per kilo. Dinorado 41 pesos. Samantalang ang tinatawag na gobernador ay 38 pesos per kilo. Ang presyo naman po ng manok ay stable siya sa presyong 120 pesos per kilo. Gayong ang baboy ay bumaba pa po mula sa dating 175 ay naging 170 na lamang. Ang baka stable pa rin po sa 260 pesos per kilo. Ang carrots po na dating 50 ay tumaas po ito at ngayon 75 pesos na per kilo. 35 pesos po ang kilo ng repolyo, samantalang ang sayote ay 25 pesos per kilo at 50 pesos naman ang kilo ng patatas. Ang bawang po medyo malaki ang naging pagtaas mula sa dating presyo nito na 70 pesos. Ngayon po ay umaabot ito ng 120. Ibig sabihin nagkaroon po ito ng pagtaas na 50 pesos sa bawat kilo. Samantalang ang sibuyas po ay 40 pesos per kilo. Ang talong 30 pesos po ang bawat kilo. Yan po ang pinakahuling presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Kamuning Market. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez. Mahigit 2 toneladang double dead meat nasabat sa Pasay City. Estilo raw ng may-ari ng botsa, isinasabay ang pag-deliver ng mga patay na baboy sa mga buhay para hindi mahalata. Narito ang report ni Ian Cruz. Sa loob mismo ng slaughterhouse ng Pasay City, nakaparada ang isang jeep na ito. Bukod sa mga buhay na kakatayang baboy, mahigit sa 2.5 tonelada ng double dead na karning baboy ang nasa loob nito. Pasado alas 11:30 na kagabi nang masabat ito ng mga taga City Veterinary Office matapos daw ang may 1 linggong pagmamanman. Ayon sa mga otoridad, isang Eduardo Cletdao ng Batangas ang may-ari ng mga botsa. So paglabas ng buhay na may certificate na galing ng slaughterhouse, sinasabay nila yan. Akala ngayon ng tao? Akala ng tao, malinis at dito kinatay sa slaughterhouse. Bukod sa mga nakatay na karne, isang inahing patay na baboy pa ang nakuha sa loob ng jeep. Ang isang maliit na buhay na baboy naman na sakay din ng jeep, tila may tama rin daw ng sakit. Di man naaresto, ipaghaharap pa rin ng kakulang kaso siklet kasama ng paglabag sa Consumer Act, Meat Inspection Code at isang ordinansa ng Pasay. Sa isang crocodile farm, dinala ang mga botsa. Dati-rati yung mga nakakumpiskang botsa ay sinusunog ng mga taga City Veterinary Office pero nga dahil sa pagbabawal ng Cleaner Act ng pagsusunog, ang mga nakakumpiskang botsa ay pinapakain na lang sa mga buwaya. Di raw tulad sa tao, wala naman daw masamang epekto sa kalusugan ng mga gutom na buwaya ang pagkain ng botsa. Ito ang unang balita mula sa Pasay City. Ian Cruz reporting. Showbiz News, hatid sa atin ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Matapos ang predictions kahapon para sa nominees ng Primetime Emmy Awards, inilabas na ang official and final nominees para sa prestigyosong awards. Pinangunahan ng US TV personalities na sina Sofia Vergara at Joel McHale ang announcement ng official nominees. Leading nominee ang series ng War Mysteries na The Pacific with 24 nominations. Pasok din this year ang TV musical na Glee with 19 bids. Nominee rin ang Modern Family kung saan cast si Sofia para sa comedy category. Ang Lost, True Blood at Mad Men naman kabilang naman sa drama category. Sa aking pagbabalik, a wrap-up on Usher's arrival kahapon para sa kanyang concert mamaya. Ang mga sagot niya sa ilang mga tanong, that's my next chika. Litrato ni Mickey Mouse na may katawan ng hubad na babae. Pinapati ko sa Poland. At mga mambabata sa Taiwan, nagsapakan. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Iyan ang batang game. Iyan ang lusog Nutrilin. May 4 essential micronutrients para di siya bitin sa pangangailangan ng katawan niya. Sustansyang di bitin, Nutrilin.